wala kaming pwedeng itago sa inyo, Panginoon. Kayong nakababatid ng aming mga puso. Kaya sa hapon na ito, Lord God, kasihan nyo ang mga salita ninyo, magrema sa buhay ng bawat isa. At Panginoon, ang mga makikinig, buksan nyo ang kanilang puso't isipan na maitanim ito sa kanilang buhay at huwag nila itong makalimutan. Lord, bilang lingkod ninyo, patuloy po akong nagpapakumbaba sa inyong harapan. Gamitin nyo lamang po akong daluyan ng pagpapala at ang lahat ng nais nyong sabihin, nawa po masambit ng aking mga labi. Panginoon, kayo ang makita sa aking buhay, hindi po ang aking sarili. Kayo, Panginoon, ang mag-bless sa bawat isa sa pamamagitan ng mga salita ninyo. Lord, kami po ay mga lingkod ninyo lahat, pantay-pantay sa inyong harapan, na humaharap, humihingi, at nagsusumamo, Panginoon, ng inyong dakilang kapatawaran. Lord God, tunay, Lord, na lahat ng inyong biyaya ay tinamasa na namin, O God. Wala na kaming masasabi, O Lord, sa lahat ng ginawa nyo. Kulang pa kahit ang aming buhay ay ialay para sa lahat ng ginawa nyo sa amin. Patuloy nyo po kaming pagpalain, Panginoon, sa mga salita ninyo. Nawa po, Lord God, ang banal na Espiritu ang patuloy na mag-bless sa buhay namin, magkaroon kami ng karunungan na nagbumula sa inyo. At ang gabay ng kanyang kapangyarihan ay mapasa amin. Ito pong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Ate Althea. Gusto ko yan. Ang ganda po ng, bibigyan ko po ng compliment ng bawat isa. Ready po lahat ng nakiparticipate dito. Alam nyo bakit? Yung flow ng worship is napakaganda. I was amazed kaninang umaga kasi nga, sabi ko, baka pwedeng, nasa isip ko lang, baka pwedeng i-accompany kung sino man sa amin ng praise and worship nyo para ma-feel yung kulang. Pero sabi ko, baka hindi rin pumayag kasi walang rehearsal. Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Hindi naman kami nandito para makumpleto ang lahat. Andito kami para magpalakasan. While you were singing worship song, akala ko ako lang nakakarinig kanina. Sabi ko, Lord, ano yun? Naririnig ko, parang tumutunog yung keyboard. Yun pala, hindi lang ako yung nakakarinig, si Rian din, tsaka si Sister Girlie, tsaka si Brother Joseph. Nagtinginan kami after ng worship, nagtanong kami, may naririnig kayo? Kasi particular po kami ganun sa church. Pag nag-flow po ang Holy Spirit, nag-uusap-usap po kami lahat. May testimony ka bang ganito na nakikita mo, ganyan? May naririnig ka bang parang kakaibang boses na kasama mong kumakanta? May mga experience po kaming ganon, pero dito, kakaiba. Instrument. So, ibig sabihin, hindi po kabigatan ang hindi kompleto. Yung puso po ng nagwo-worship. Kaya yung preach po ni Pastora Mean, the future pastor ng dito sa inyong church. Ang sabi niya kanina, kapag hindi tama ang puso, wala sa tono. Diba? Hindi po totoo na pag maganda kang kumanta, maganda na ang performance. Hindi po yun totoo. 20 years na po akong Christian. 17 years ko na pong hawak ang worship team. Marami na po akong na-experience na kakaiba pag ang Holy Spirit ay nag-flow sa worship team. Nilarinig kaming may mga kasama kaming kumakanta. May mga, basta, yun yung usual naming naririnig, may kumakanta kaming kasama.
Pero dito, sa lugar na to, kakaiba. Instrument talaga yung tumutugtog. Kaya if the Holy Spirit manifests in your life, ipapa-experience yun sa inyo. Kaya dapat, tama si Pastor kanina, na bawat pagpunta nyo sa church, ready ang puso. Ako po yun ang lagi kong sinasabi sa worship team. Papunta pa lang kayo sa simbahan para mag-rehearsal, i-ready nyo na kagad ang heart ninyo. Para pagpunta nyo dito sa grupo, hindi nagkakawindang-windang yung tugtog. Kala nyo po ba, hindi nagwiwindang-windang tugtugan namin? Nakakaranas po kami niyan. Nadidiscern po namin yung kapatid namin kung may dalayan siya o hindi. Kaya napaka-importante ang discerning spirit sa isang Christian. Pero hindi naman tayo pwedeng mag-judge sa kapatid natin. Maging concerned tayo kung meron siyang dalayan. Let us pray always sa each and every one. Okay? So, i-recap ko lang yung okay, yan ang title ng aking may history yan eh. Last Sunday, preaching ni Pastor Nestor. Okay? God as the center of the rhythm of your life. Okay? Etong Romans 12:1, favorite ko po itong kino-quote kapag kami ay nagpe-pray. Lalo na sa worship team. Naririnig nila yan lagi sa amin. Sa akin mismo kasi that we are going to worship God. Kaya we offer, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Okay. Romans 12:1 urges believers, tinuturuan, sinasabi, pag-urge, pinipilit, parang pinupush na ang bawat isang mananampalataya na ialay ang kanilang buhay daily. Di ba sabi ni Sister Michelle kanina, daily, araw-araw, hindi lang linggo, hindi lang pag may gawain, araw-araw. Okay? Una, ang ating buhay, katawan, at yung actions natin, yung ginagawa natin sa Diyos as a living sacrifice in response to His mercy. Dahil mercy siya, di ba? By the mercy of God. Diba? Kailangan, dahil sa kagandang loob ng Diyos na siya ay mahabagin. Paano siya naging mahabagin? Pinapatawad niya tayo at patuloy niya tayong pinapatawad. Pinatawad na tayo dahil nga sa pagiging tao, nagkakasala tayo, pinapatawad niya pa rin tayo lagi. Diba? Naialay daw natin in response dun sa kanyang habag, ialay mo yung buhay mo sa Kanya. Okay? Making a shift from theoretical doctrine to practice Christian living. Theoretical preaching, teaching yan. Tinuturuan tayo. Papunta sa buhay natin pang araw-araw. Hindi lang tayo natatapos na nag-aral tayo ng salita ng Diyos, na narinig natin, na natuwa tayo, ang ganda ng preaching ni Pastora, ang ganda ng preaching ni Sister ganito. Kailangan, kung tinamaan ka, let your heart be healed. Huwag sasakit ang loob sa preacher. Kasi, ginagamit ang preacher to teach us. Ngayon, you accept kung ano yung pagkukulang natin sa Lord, and then you heal. Lord, sorry, ganito pala, kayo na po ang magpatawad sa akin, magpakumbaba tayo. That is, we offer a living sacrifice.
Diba? Surrendered life, sabi niya kanina. Okay? Hallelujah. Actually, ang isang gusto kong i-topic dito is heart matters. Kasi it all started from the heart. Lahat ng ginagawa natin dito, it all started from the heart. Natuwa tayo, galing sa puso yun. Diba? Nagkaroon tayo ng emotions. Yung puso natin may emotions yan. It all came from the heart. Okay? It defines true worship, not as a ritual, but a dedicated, holy, and rational life of service. Pag sinabing rational, yung reality ng buhay mo na nakatuon sa Panginoon. Yung resulta ng ginagawa mo. Okay? Kanina, tinapik din ni Sister Mitch, eto. Okay? Yung key aspect, di ba kanina sinabi niya, hindi lang nakasama tong, okay. Ang una is, therefore by the mercies of God. Okay, ano ba yon? This connects the call of action with the previous 11th chapter of Romans. Kung nagbabasa po tayo ng Bible, yung Book of Romans, makikita natin doon lahat ng ginawa ng Diyos. Okay? Which details God's grace and salvation. Pag binasa po natin yung, mag-start tayo Romans 1 hanggang 11, yung grace and salvation tinapik niya doon. Okay? Because God has been merciful, the logical response is total dedication. Diba? Sabi po, dahil mahabagin ng Diyos, ang dapat natin, di ba? Parang logic lang, mabait siya o mapagpatawad siya. Anong dapat mong gawin? Maging salbahe ka pa rin ba sa Kanya? Ganun lang yun. Di ba? Anong response? Yung response natin is total dedication. Are we really dedicated to God? Dedicated ba tayo sa Diyos? Dapat dedicated tayo. Kasi mahabagin siyang Diyos eh. Yun yung response natin. Pangalawa, di ba sinabing kanina, present your bodies. Paano po ma-present yung bodies ko? Kasi may putol yung isang paa, putol yung isang kamay, bulag yung isa. May sinabi bang criteria ang Diyos? Wala, di ba? You present your body. Kung ano yung meron ka, yun ang ibigay mo sa Kanya. Okay? What is, Paul signifies bodies. Okay? Sinabi ni Apostle Paul dito, the whole person, yung buong pagkatao natin, implying the physical and daily action. Physical. Siyempre, yung pangangatawan natin. Pangalawa, yung kinikilos natin. Kasama yun sa ating katawan. Kinikilos natin, sinasabi natin, iniisip natin. What we do with our hands, eyes, mouth, our action of worship. So pag nagmumura tayo, nasisira yung worship natin. So pag nag-iisip tayo ng masama, nasisira yung worship natin. So kapag nakakapanakit tayo, nasisira din yung worship natin. Lahat ba tayo guilty dito? Yes. Lahat tayo guilty dito. Kahit di ka nagmumura, kung nagsasalita ka ng masakit sa kapwa mo, pareho lang ba? Yes. Pareho lang yun. Bakit? Sinabi ba ng Lord, mas malaking kasalanan mo? Siya hindi. Siya ligtas? Hindi. Maliit, malaking kasalanan sa harap ng Panginoon, kasalanan yun. Ang pagkakaiba nyo lang, yung consequences ng kasalanan ginawa mo, pero sa harap ng Panginoon, masama pa rin yun. Gets? Kasi baka sabihin na iba, eto lang naman kasalanan ko, kaya okay lang.
Walang ganun, mga kapatid. Wala siyang sinabing ganun. Kasalanan. Wala siyang sinabi na mas mabigat kasalanan mo, kaya hindi ka pwedeng patawarin ng Diyos. Ako mapapatawad kasi maliit lang kasalanan ko. Wala. Lahat ng uri ng kasalanan, pinakamasama ka man tao dito sa mundo, pag you surrender your life to God, you will be forgiven by God. Wala pong criteria doon. Pangatlo, a living sacrifice. Lahat naman po dito buhay, di ba? Hindi katulad sa Old Testament, pinakita kanina, sinabi rin kanina ni Sister Mitch na sa Old Testament, how Cain and Abel give their offering. Pero dito, sa akin, unlike Old Testament, dead sacrifices, okay, ang binibigay nila. Di ba, nagpapatay sila, yun ang ino-offer nila. Believers are called to offer their daily lives, bodies, and action as a continuous, holy sacrifice to God. Tuloy-tuloy na pagsakripisyo para sa Diyos. Yung buhay mo na buhay. Bakit gusto niya buhay? Kasi habang nabubuhay ka, di ba? Marami kang ginagawa. Kaya gusto niya buhay. Si Jesus Christ, buhay, in-offer yung buhay niya, di ba? Katulad din sa atin. Patay na ba si Jesus nang in-offer? Di ba? Buhay siya? Oh, ganun din. Okay? Pangatlo, ay pang-apat, holy and acceptable to God. So, you present your body as a living sacrifice. Anong klaseng body na living sacrifice? Holy and acceptable to God. Okay? Banal daw at kalugod-lugod. This indicates a life set apart from worldly patterns, dedicated to God's purpose. Okay. Sinabi rin kanina yon ni Sister Mitch. Di ba? Particular po ako, agree ako dun sa kanya. Sorry po Pero, nung naging sa worship team na po ako, tinuro talaga sa amin to avoid listening wordly song. Bakit? Sabi niya kanina, yung emotional damage na naggagawa nun sa buhay mo. Ano yung binabanggit mong lyrics? It reflects your personality. Natutuwa ka sa music, it reflects your personality. We are already set apart. So yung ginagawa ng iba, dapat di na ginagawa. Noon, bago po ako mag-worship team, mahilig po ako sa kanta. Kumakanta po ako nun sa piano bar. Ang nag-a-accompany sa akin is piano, hindi keyboard. Yan po yung unang naging trabaho ko noon. I was 17 years old. Nag-explore po ako Kasi gusto ko kumanta Nag-explore ako, kumakanta ako sa piano bar naman. Well, hindi naman yun yung KTV, hindi po ganun. Piano bar, mga parang jazz music, na parang love song, na light, ganon. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, nag-shift bigla. Actually, that time, nakilala ko na rin ang Lord, pero dahil nga, yung sa magulang ko, hindi niya ako naintindihan. So parang nahirapan ako. Siyempre, bata pa ako noon, hindi pa established talagang faith ko. Although kilala ko ang Panginoon, pero na-shift yun sa worldly talaga. Naging worldly rin, na napunta ako sa world. Natuto ako mag-vision, nanigarilyo ako, nag-nightlife, lahat. Lalo na yung tipo ng trabaho ko, yung mga taong nakakasalamuha ko. Please, young people of God, piliin nyo yung mga kasama nyo. Hindi lahat ng mabait sa inyo.
Hindi porke nagpapakita ng kabaitan, mabuti na agad. Hindi. Yun lamang, may takot sa Diyos, yun ang samahan nyo. Yun lamang na inaakay ka papunta sa Panginoon, doong ka. Bakit? Dahil yun ang karapat-dapat. Doon kayo sumama. Masama bang Hindi naman. Know your limitations. Pag magiging compromise na ang Christian life mo, hindi masamang magsabi ng no. No. Bakit? KJ yan eh. Christian, kasi born again yan. Yan ang trademark ng born again, KJ daw tayo. They do not understand what are they saying to us. Okay? Hindi naman natin pwedeng sabihin, makamundo yan eh. Diba? Na gaganon tayo, hindi. Hindi tayo pwedeng magsalita nun at hindi natin pwedeng sabihin sa kanila yon. Ang dapat nga natin gawin is akayin sila sa Panginoon. Okay? So, holy. This indicates a life set apart from worldly patterns dedicated to God's purpose. Doon na tayo sa purpose ng Lord. Sabi nga kanina ni Kuya Joseph, papasok ka ng church, di mo alam kung ano ang gagawin mo, kung anong purpose mo. Alamin mo. You pray. Ano po ba ako? Magda-drums ba ako? Magba-bass? Magigitara? Mahilig ka sa music. Gusto mo? Mag-pray ka. O ano yung karapat-dapat para sa'yo. Okay? Because believers are already, bakit kailangan tayo ma-set apart sa world? Bakit? We are sanctified by Christ. Nilinis niya na tayo eh. Bakit ka pa pupunta doon? Tapos na yung buhay mo doon. Tinanggal ka na niya doon. Anak, dito ka na. Lord, ang hirap dyan eh. Parang mas masaya dito. Hindi anak, akala mo lang yun, sumunod ka lang sa akin. Diba? Bakit daw pag nakakilala sa Panginoon, ang hirap ng buhay? Pasalamat kapatid. Pasalamatan mo na naghihirap ka. Dahil pinatatatag ng Panginoon ang pananampalataya mo at stand mo para sa Kanya kung hanggang saan ka. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako pwedeng kwentuhan ng hirap ng buhay. Kasi 5 taon wala kaming kuryente, 15 years kaming walang tubig, nag-iigib kami. Lumaki ang mga anak ko na gano'n ang ginagawa. Nagsisimba kami, wala kaming pagkain sa pagkainan, pero nagsisimba kami. Nagba-Bible study kami, wala kaming ilaw, gasera. Ang gamit namin flashlight na charge pa sa kapitbahay. Ganon kami sirable buhay namin. Minsan I prayed, Lord, hindi ko siya sinisi na bakit ganito yung kalagayan namin. Hindi. Sabi ko, Lord, hindi ba kami maging kahihiyan sa harapan nyo, sa iba? Kasi we justified by you, na anak mo kami, na mayaman ng Diyos namin. Pero Lord, yung kalagayan namin kahiya-hiya, kasi tatawanan ka ng iba sa buhay namin dahil sa... Ganun ang tao, tumitingin sila sa status ng buhay, di ba? Minsan hindi ka nila lilingunin kasi ganito ka lang. Naranasan ko po yun. Nakatapos ako ng pag-aaral pero dahil mahirap kami, para lang akong basahan kung ituring. Diba? That is how God gives us strength sa buhay namin. Kaya narinig ko nga yung anak kong si Dags. Kinuwento niya kay Van, ito lang, last week. Alam mo, sobrang hirap namin noon. Grade 4 pa lang daw siya namamalengke, nagluluto. Di uling pa yung gamit namin. Grade 4 nagsasaing siya, nagluluto siya. Nung nalipat kami dito sa Sapang Palay, may kuryente na kami, para daw siyang na-cultured shock.
Parang nanibago siya. Nahirapan. Narinig ko yun sa kanya, ang hirap mag-adjust. So, parang kumbaga, he got used to it na ganun yung kalagayan namin. Parang naging okay na sila dun eh. Parang nakampante na sila na okay na, ganun na kami. Nung nag-shift na kasi binless na ng Lord, parang doon na nagsimula na naging introvert siya, nagkukulong na siya ng kwarto, kaya pala. Ngayon I realize. Diba? Hindi pala masama maging mahirap. He got used to it, kaya sabi nung anak kong isa, pag wala na tayong pagkain, wala na. Parang normal na sa amin. Hindi na katulad ng iba, kaya nga sabi ng pamangkin ko, Nay, bakit ganyan? Kasi si Mama Wani, tingnan mo, wala nga silang pagkain sa kabilang bahay, hindi nga sila tahimik lang. Kakanta-kanta lang si Mama Wani doon. Iba pag nasa Panginoon. Iba ang mindset, iba yung lahat. Kaya bakit sinasabi namin to lagi sa inyo? You offer your life, okay? Bakit? That is our reasonable service and spiritual service to God. This implies that the total dedication is the only logical and rational response to the gospel, not just a physical ritual. The logical, rational response to understanding the gospel is to give oneself entirely back to God. Ibigay mo yung sarili mo patungo sa Diyos. Dahil yun yung tunay na pagsamba sa Diyos, yung sinabi ni Mitch kanina na surrendered life. Clear niya na po? Clear na? Kaya thankful po ako kasi nauna siyang nagpaliwanag. Okay? So, let's go back to our title. Kasi music tayo eh. Diba? Okay, rhythm. Okay. Sino ba mga magagaling sa music dito, no? Sabi po sa title, God as the center of the rhythm of your life. Okay. Tingnan muna natin definition ng rhythm. Sa music, it is the order, movement, in music like beats, notes, yung language, yung stressed syllables. Di ba pag kumakanta tayo, banggitin mo ng malinaw yung kanta. Huwag mong kinakain yung words. Bakit? Para mas maganda siya pakinggan na uunawaan. Okay? Or, daily life. Di ba? Pag kumakanta tayo, breathe in, breathe out. Di ba yung inhale, exhale? Ina-advise ng doktor yan, it is a good practice, it is a good exercise sa lungs, sa heart, sa nerve. So that is your daily life. That create a consistent flow. So kapag maganda yung order ng movement, ng beat and notes, magkakatugma, maganda yung pag-awit, pagsasabi ng mga lyrics, paghinga, di ba? Maganda yung resulta ng kantahan. That is rhythm. The order of movement. Okay, in biblical terms naman, it is intentional. Pag sinabi intentional, ano ibig sabihin? Sige nga, ano yung intentional? Ginusto mo. Iba kasi yung intentional kasi yung ginusto mo talaga. Kailangan, gawin mo, ganun. Intentional, divinely ordered. Pareho sila, no? Yun naman, divinely ordered. Yun naman, order of movement. So, in order. Of alternating activities that cultivate a deeper relationship with God, particularly the balance between work and rest and solitude and community. Balance daw sa trabaho, sa pahinga, sa pagiging isa at sa
komunidad. Solitude, yung pagiging isa mo yun, mag-isa ka. Iti-topic natin yan. Pinagaan ko kasi para maintindihan yung maayos. Okay? So, okay na? Naka-copy na? Okay, dito na tayo sa number 1. The core rhythm. Pag sinabing core, pinaka-importante. Pinaka-gitna. Pinaka-puso. Di ba? Core, nasa gitna siya. Nandun yung major. Di ba? Asan yung heart mo? Sa gitna yan, di ba? Okay. Sabi it is the work and rest. Bakit importante yung work and rest sa isang Kristiyano? Bakit? Dapat ba puro tayo trabaho, wala na tayong pahinga? Ano yung makina? Sabi nga nila, yung makina, nagpapahinga. Ikaw, trabaho ka ng trabaho. Okay, in Genesis chapter 2, verse 2 and 3, and on the 7th day, pang-pito God ended His work. Nakita niyo yung italize at saka naka-highlighted na words. Ibig sabihin, dinidiin ko yun sa inyo. Ended His work, which He had done, and He rested on the 7th day from all His work which He had done. Then God, anong ginawa niya sa 7th day? Blessed the 7th day and sanctified it because in it He rested from all His work which God had created and made. So yung pang 7th day daw, yun daw yung binibless ng Lord. Nasan tayo pag linggo? Ay, naglalaba ako. Dami kong trabaho sa bahay. May duty kami pag linggo. Paano i-bless ng Lord yung pang-7 araw mo na ng pamamahinga? Diba? And on the 7th day daw Then God blessed the 7th day. Paano yan? May pasok kami pag linggo. Si Recep. Pag-pray yun. Paano yun? Grabe ang tao, no? Nung pa ng mga bata pa kami, masaya kami pag Sunday. Kasi Sunday, family day talaga. Tsaka sarado yung mga tinda-tindahan dyan, yung mga ano. Talagang family day. Pero ngayon, wala ng Sunday. Kahit Sunday, parang regular days na. Di ba? Nagmamadali lagi yung tao. Hindi niya napapansin. Bakit? Parang laging nagmamadali. Laging may ano yung tawag? Maliban sa, may backlog. Backlog yun, di ba? Oh. Laging, kala mo, ang daming trabaho, may backlog. Bakit? Because the end is very near. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya nakita niyo, ang bilis-bilis. Kailan lang kami nag-usap? May 1 na. Ang bilis ng araw. Diba? Hindi niyo po napapansin? So, work and rest is very much important to God. So as the rest. Lalo na yung rest. Okay? Sabi, Sabbath rest. Okay, yun ang unang-una talaga. Sabbath rest. This is not merely stopping from work. Akala nyo yung wala tayong trabaho. Bakit pagdating sa church, parang nagtatrabaho pa tayo? Okay? But a ceasing to trust in God rather than one's own productivity. Kailangan ko pumasok, wala ko sweldo. Kulang. Okay, di ba? It is a weekly rhythm of renewal. Okay, ganito yon. God can sustain all our needs. Tama po? According to His riches in glory. Sabi niya yun sa scripture, di ba? Pero bakit hindi kayang panghawakan ng kahit na Kristiyano yung word na yun? God can supply all our needs according to His riches and glory. Pero bakit kahit yung araw niya, kinukuha pa rin ng tao?
Kasi bakit? Wala silang tiwala sa Diyos na ipoprovide ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Kasi ito kapatid, ang pinoprovide lang ng Lord, needs natin. Gets niyo po? Anong sabi niya? All our needs according to His riches and glory. Sabi pa sa Matthew, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Yung pangangailangan mo, ang kaya niyang ibigay. Paano yung kapritsyo ng katawan mo? Sinabi ba niya yon? Hindi niya yon bibigay. Kung hindi ka karapat-dapat. Bakit? Magiging abusado ang tao. Bakit hindi niya binibigay yung mga kapritsyo? Bakit sila? Meron naman. Di naman sila nag-church, di naman sila nagsaserve sa Lord. Bakit sila po, di ba? May kuryente sila, may tubig sila, kami nag-iigib, wala kaming pagkain, sila masaya sila. Bakit kami, lagi kaming nasa church? Anong sabi niya? Yung pangangailangan lang ang kaya niyang ibigay sa atin. So, anong kriteria ng Diyos? Kung karapat-dapat ka, bibigyan ka niya. Pag nakikita niyang nagtitiwala ka sa Kanya, ibibigay niya yun. Ano naman yung nag-gain mo? Yung relationship mo sa Kanya. Diba? Wala man kaming pagkain sa mesa namin. Sabi ko sa asawa ko dati, simba ka ng simba, wala tayong pagkain. Wala tayong makain. Busog na kami ng mga bata. Busog na kami dun sa church. Kumain na kayo? Hindi. Busog na kami ng Word of God. Ganun yung motivation ko noon. Binusog mo na ako, Lord. Bahala ka na sa akin. Kayo, paano ang motivation ng Lord sa inyo? Yun ang lagi niyong panghahawakan. Okay? Huwag yung sarili niyong kaya kong gawin lahat. Hindi natin kayang gawin lahat. Okay? Okay. Ito naman, productive work. Working to serve others and glorify God, not just for our personal gain. Yan pala yung productive work. Paglilingkuran natin yung kapwa natin. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Sinabi kanina yon. And yung second commandments, love others as you love yourself. Paano mo mamahalin yung kapwa mo? Chichismisin ko yung kapwa ko. Siguro ito pa. Ha? Sa mga young people, usong-uso yan. Okay? Normal mag-usap kayo. Pero kailangan, yung pag-uusapan, magpapalakasan kayo. Normal magsabihan ng problema, pero dapat, ang ending, nagpapalakasan kayo. Dahil wala naman tayong ibang lalapitan, kapwa din natin mananampalataya. Kasi dapat, ang mananampalataya, hindi yan chismosa at hindi yan judgmental. Okay? Okay ba yun? Normal magsabihan ng problema. Sino nagsasabihan ng problema dito? Okay. Normal yon. Kasi iba-iba tayong pamilya, iba-iba yung nararanasan natin, iba-iba yung kasama natin. Anong ire-respond sa bawat isa? Magpalakasan tayo. Pamilya sabihin, ayaw patinin ni mama. Pabayaan mo yung mama mo. Wow, ang ganda ng payo, no? Pabayaan mo yung wag mong sundin. Basta nandito ka sa church. Alam niyo po, yan yung lagi kong pinapayo sa mga young people. Alam ko may mga young people dito na hindi Christian ang parents. Ang father ko rin po is number 1 against kung saan. Ang ginagawa ko po, nilalagay ko yung Bible dito, tsaka yung notebook dito.
para, kunyari, magsisimba ako sa Katoliko. Kasi alam niya, pag may Bible at notebook, doon ako sa Baptist, mag-church, Christian church. Diba? Tatago ko yan para maka-attend ako. Pero magpe-pray ako, Lord, sana makalagpas ako dun sa papa ko. Lagi na siya sa pintuan eh. Nagagano ng manok niya. Oh. Kasi mananabong yung tatay ko eh. Saan ka pupunta? At saka, mga young people wag na wag niyong gagawin na hindi kayo nagpapaalam sa magulang. Yung lumalayas, mga Christian, lumalayas-layas. Paano natin maaakay ang parents natin kung gano'n ang attitude ninyo? Dapat, kahit gano'n ang parents natin, sumunod pa rin tayo. Pero, hingi tayo ng guidance sa Lord. Kasi pag nakita ng Lord na tayo ay masunurin sa magulang natin, ibibless niya yung magulang natin, sige na anak, humayo ka. Mamaya, kasama mo na yung parents mo sa church, gano'n lang yun. Diba? Wag na wag lalaban sa magulang. Paano kung mali ang parents ko? Pag-pray mo yung parents mo. Dahil unang-una, siya yung pinagkatiwala ng Diyos para sa'yo. Kung nasa wrong track ang magulang mo, ikaw nilagay ng Lord sa right track, ikaw yung magiging guide para mapunta ang parents mo sa right track. Hindi, nasa wrong track na rin, pati ikaw mapupunta na rin doon. Wag na, bahala kayo dyan. Meron pang ganitong parents, kung kailan magsisimba, kasi kakainuutos-utusan. May nakaranas ng ganon? O, di ba? Kung kailan mag-church at nagmamadali ka nang malilate ka na, saka pa sila utos ng utos, hindi mo maintindihan, hindi natatapos yung utos. Gawain ni Satan yon. Ginagamit yung parents mo. Ngayon, magagalit ka sa parents mo. Hindi dapat ang parents mo pagalitan mo. Ano tayo? Sabi kanina, sundalo tayo eh. Mag-intercede ka. Mag-pray ka, Lord. Wala sanang hadlang sa pagpunta ko. Tulungan mo yung mother ko, yung father ko, na wag akong utusan, pupunta ako sa inyo, Panginoon. Mag-intercede ka, hindi. Magsisimba yan. Walang ganon Sumunod tayo. Sumunod tayo sa parents May parents din na ganito, nagpapayo din siya na parang lihis sa kalooban ng Diyos. Dapat ba lalabanan natin? Mali yan, sabi sa Bible, ganito. Di po ganun. Pakinggan mo yung parents mo. At saka mo sabihin, hindi ba pwede kasi may naisip ako, ganito. Huwag yung kala mo, mas matapang ka pa sa magulang mo. Kulang na lang sabihin ng magulang, palit na lang tayo, ikaw na lang magulang ko. Di ba? Gusto mo, may attitude kasi ang young people ngayon gusto nila, susunod yung magulang sa kanila. Ganon na ang generation ngayon, sobra na. Kaya eto lang recently, may kakilala kami, 14 years old, naglayas, napunta sa barkada, 3 days. Hanap ng parents kasi hindi nasunod yung gusto. Please, huwag niyong gagawin yan. Si Christ, kahit Diyos siya, bilang naging magulang niya si Mary at si Joseph, nagpasakop pa rin siya. Pero ginagampanan niya yung tungkulin niya na magturo. Okay? Naintindihan? Naintindihan. Okay. So, number 2 na tayo. The rhythm of life. Solitude and community. What is solitude? Mga college dito, dapat alam to eh. Okay? Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, not neglecting to meet together,
as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Not neglecting to meet together. Ibig sabihin, wag natin hahayaan na hindi tayo sumama sa pagtitipon. Like yung pag-church natin every Sunday at lahat ng activity na ginagawa ng church para sa mananampalataya. Napakahalaga po niyan. Okay? Bakit? Ano yung solitude? Time alone. Okay? Time alone is a very important to each and every one. Pag mag-isa tayo, baka pag mag-isa ka, kung ano nang bumubulong, may bumubulong sa'yo ha, di wala ka ng silbi. Wala kang nagagawa sa buhay mo. Puro na lang ganyan. Ang dami mong kulang. Siguro dapat tumalon ka na lang sa building para matapos na yung Di ba? Pag mag-isa ka, maraming amaano sa utak mo. But, if you regular personal prayer and Bible study to build intimacy with God, time alone is very much important to each and every one. If you are going to have your time alone, kailangan meron kang prayer and study ng Word. Hindi yung nag-iisip ka ng hanggang sa tumalon ka na lang. Ganun si Satan eh. Hindi niya nababasa ang puso natin. Hindi niya nababasa ang isip natin. Diyos lang ang nakakaalam nun. Paano niya tayo nababasa? Sa kinikilos natin. Sa ginagawa natin, nababasa ni Satan yun. If you have your time alone with God, you must have your regular and personal prayer with God. And study His Word. That is an intimacy with God. Okay? Yung time together community, yun yung gathering with other believers for worship and ministry. Katulad nito, time with other believers. Masaya, di ba? Nagkakaroon kayo ng bagong friends, nagiging close yung ties ng bawat isa, nagkakaroon ng sharing, ng mga experience ng bawat isa. Di ba? Masaya. Okay? Magkakasamang nag-worship sa Lord. Napakahalaga niyan. Sa ating church, napakahalaga din na pumupunta tayo sa church dito during Sunday. Iwasan po natin yung mga excuses natin. Yun ang magiging dahilan para ilayo tayo sa Panginoon. Yung mga excuses, ay hindi pwede, tinatamad ako, naantok ako. Puyat kasi kami ng Sabado eh. Naggala kasi kami ng mga friends ko. Kasi ngayon na lang kami ulit nagkita, so ginabi kami. So pagdating ng Sunday, late na tumayo. Always prepare your Saturday and your Sunday. Sa Saturday, reconditioning ng heart yan. Bakit? Para pag Sunday, ready na ang heart to worship God. Okay? Saturday, reconditioning. Sunday, worshiping. Okay ba? Okay, okay. At sabi pa dito, without both, spiritual life fails. Pag wala ka niyang dalawa na yan, sira ang spiritual life mo. Hindi ka pwedeng time alone ka lang. Kailangan may church ka din. Kailangan nakikipag-gatherings ka rin. Hindi ka puro gatherings lang, tas wala kang prayer life and word of God. Walang ganon. Diba? Hindi lang puro saya, puro chismisan, puro kahalubiluhan. Kailangan you have time alone with God. Kailangan may kasamang ganon. Okay?
Sabi, time alone strengthens time together and vice versa. Pareho nila pinapalakas yung bawat isa. Kung maganda ang relationship mo sa Diyos kasi your time alone is very productive and your intimacy with God is very much continuous siya. Yung time with community mo, magiging productive din. Bakit? Wala ka ng pride. Bahala kayo dyan. May ganyang Christian, pabayaan mo sila dyan. Diba? If you have your intimacy with God, hindi ka magiging ganon. Parang, Ate Teya, ako na po dito. Parang mapapil ka na lahat eh. Ganon. Parang, Ate Teya, ako na dito. Diba dapat ganon ang Christian? Hindi yung parang kala mo pag umupo ng church, parang bisita. Worship team and dance ministry and all ministry. We are worker of Christ. We are servant. Hindi tayo boss. Yun ang boss natin. Kaya hindi tayo dapat parang kala mo yung, uy, ikaw na yan, bahala ka na dyan. Walang ganun sa ministry. A good leader is a good follower. Kung gusto nyo maging good leader kayo, you must be a good follower. Diba? Paano ko nasabi? Paano tayo nagiging good follower of Christ? Kasi Christ follow what His Father told Him to do. Sumunod siya sama, kahit buhay niya. Di ba sabi niya sa prayer niya, Ama, ang sarong ito ay kaya mong alisin. Kaya naman niya talaga, alam niya yung saron at sinasabi niya sa prayer niya. Yun yung paghihirap niya sa pagpako niya sa krus. Alam niya yung daranasin niya eh. Pero ang kalooban mo ang siyang masunod, yun ang sabi ng Panginoon. Diba? Tayo ba, as follower of Christ, yung kalooban ba ni Christ yung sinusunod natin? Kayo makakalam nun. Okay? Kailangan kalooban na as Christ, as we follow Christ, and Christ follow His Father. That's 100% perfect sa harap ng Diyos, sa pagsunod natin ng kalooban. Perfect ba ang tao? Hindi. Pero kailangan maging perfect tayo. Bakit? Because your Father in heaven is perfect. Perfect tayo? Hindi. Pero sabi sa salita ng Diyos, be perfect as your Father in heaven is perfect. Ganito yung perfect. Ako yung laging tama, kaya sa akin kayo sumunod. Ganon? Walang ganon. Hindi po ganon yung sinasabing perfect. Hindi ganon yung perfection ng Lord. Perfection means a humbled life in front of God, a surrendered life, and a good follower of Christ. Yan ang perfect. Okay? So, yung hindi yung perfect na parang ikaw na perfect. Yeah? Perfect ka na. Go na. Okay? So, number 3, unforced rhythm of grace. Ano ba yung unforced? Pag sinabing unforced, hindi ka pinipilit. Kusa. Hindi nyo napapansin, intentional, unforced, wholeheartedly. Di ba? Gusto mo. Kusa mo. Hindi ka pinilit. Sige, wala kang bigas pag hindi ka nag-church. Ay, wala palang ganito dito. Ba? Wala kang grocery pag di ka nagsimba.
May ganun, di ba? Sama yun, kailangan wholeheartedly. Ha? Okay, yung verse dito, ibang version. Itong kinuha ko kasi ito yung related. Are you tired, worn out? Kasi minsan pagod tayo. Hindi ko alam. Ba't pinapagod ng tao yung buhay niya, no? Kulang na lang, doon na lang sila tumira sa ginagawa nila. Pinapagod ng tao ang buhay nila. Kaya sabi ng Panginoon ito are you tired, worn out, ha? Yun ang ginamit na term. Big sabihin, pag worn out, yung as in talagang, gagapang ka na sa sobrang kapaguran, di ba yun ang worn out? Oh, burn out pa, Burn out on religion. Okay, religion is yung habitual na ginagawa natin. Come to me, get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Diba? Ang sabi ng Lord, sa akin ka lumapit, papakita ko sa iyo yung tunay na kapahingahan. Okay? So, kantayin natin hindi, joke lang. Kasi pag nagko-quote na gano'n yung pastor, ano daw? Di ba? Kinakot na ganito, di ba? Ganon din kayo, yun. Walk with me and work with me. Lumakad ka sa akin at sa akin ka gumawa. Sabi ng Lord yun, ha? Watch how I do it. Tignan mo kung paano ko gawin yon. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Di ba napakabait niya? Lord, bakit wala kaming makain? Hirap na hirap kami. Pero sabi mo sa Lord, sabi mo sa salita mo, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Pero wala kaming makain, Lord. Bakit ko laging binibigay na example yung pagkain? Kasi yan ang kalaban ng mga Kristiyano. Saan unang tinukso yung magulang natin nung unang panahon? Sino yung pinakaunang magulang natin? Saan tinukso si Eva at Adan? Pagkain. Hanggang ngayon, pagkain pa rin. Tama? Tama ba? Bakit kayo nagpapakapagod? Ha? Bakit nag-aaral? Para maganda yung trabaho, para masustain yung pagkain, para maganda yung kalalagyan. Kasama yung pagkain? Yes. Pero dahil dyan tayo na-fall sa pagkain, sa mga kailangan, ganito. Diba? Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Parang hindi naman, diba? Sabi nga nila, yung buhay ng Kristiyano daw, masayang tunay. Parang hindi naman. Masaya nga ba? Hooray! Diba? Sining alam ng kanta, buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hooray! Diba? Masayang tunay. Alam nyo, ang nakaranas lang yan, yung tunay na nakaranas ng kapahingahan sa Lord. Makakanta niya yan. Pero sa ibang version, sa English version, come to me all who labor. Yan po yun. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you'll find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. It is a dance with God. Kasama naman Diyos. Kahit sa anong hirap, kasama mong Diyos. Kasama natin ang Diyos, di ako mapapagod. Yeah? Ganda nun, no? You dance with God.
Okay. A flow and movement that aligns with how a person, okay, yan. A flow and movement that aligns with how a person was created. Paano ka ba kin-create? Flow movement. Dahan-dahan. Di ba? Unti-unti tayo kin-create ng Lord. Unya, hinulma niya muna. Kumuha siya ng alabok. Hinulma niya tayo. Tapos hiningahan niya tayo. Bigla ba? Instant ba tayo? Hindi, di ba? It's a movement. Alam mo, ang Lord, very consistent siya eh. Hindi siya yung ganun eh. Bakit? Kasi yung character niya, patience. May pasensya siya. In order. God is a God of order. It is sustainable and brings peace rather than fatigue. Parang hindi. Parang hindi naman makita sa Kristiyano. Bakit? Isip ng isip. Ako rin nakakaranas ng gaya. Kakaisip mo, napagod ka na, tulog ka na naman. Pag nagising ka, isip na naman. Alam niyo, nakakapagod yung pag-iisip. Di ba sa school, nag-iisip ka lang na assignment mo, hindi ka naman, nakaupo ka lang naman po. Nakakapagod, di ba? Ganun eh. Ganun talaga. Okay? Kaya dapat, alam mo na isusustain niya at bibigyan ka niya ng kapahingahan at kapayapaan. Okay, that is an fourth rhythm of grace. So, yung grace niya, binibigay niya sa atin, bibigyan niya tayong kapayapaan, you put trust on Him. Okay, number 4 hanggang 5 lang po ito. Rhythms of time and season. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Mag-asawa na ako kasi nakita ko na yung man and girl of my dream. Wow. Nakita daw. Sabi ng Lord, yun yung partner mo. Di nga. I'm not against a relationship. But see to it that your relationship are connected with God. Kung hindi siya makarelate sa'yo, dahil nahihirapan siya sa spiritual life niya, mag-pray ka na. Lord, siya ba talaga? Or I'm just enjoying his or her company? Siya ba talaga ang para sa akin? O nag-i-enjoy na ako, I just got used to it. Eto na kasi, ganito na. Pray. Pray more harder. Bakit? Future nyo ang pinag-uusapan dito. Hindi porke Kristiyano, okay na. May mga Christian din na couple na hindi pinapayagan ng Lord. Paano maging karapat-dapat ang isa't isa sa inyo? God must be the center of your relationship. Yan ang keyword doon. Dapat malaya. Malaya ka, lalo na pagdating sa gawain. Malaya. Pareho kayo ng tono. Di ba? Pag saliwa ang tono sa worship team, ang pangit pakinggan, magulo. Hihinto ka talaga eh. Kailangan you are the same in tune in serving God. Pareho yung tono nyo, pareho yung desire nyo, pareho yung intense nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung yung isa, mapanglaw yung ilaw, anong dapat gawin ng isang malakas? Lagyan siya, i-refill mo siya. Ngayon, pag matigas pa rin ang ulo, refillin mo ng i-refill.
Ganon. Okay? Masama ba maging single? Sinong tatanungin ko dito? Ay. Alam niyo yung kausap kong bisita natin kanina? She is already 33 years old. Kwento niya kanina sa akin, meron na siyang nakakatagpo, pero hindi pa rin ibinigay ng Lord sa kanya. Dapat ganun. Huwag ka magmadali kahit 40 ka na. Ay. Ang sakit ko na magsalita. Pero wag namang ganun, Joseph and June. Uy, grabe. Hindi to chismis, tay-tay lang dito. Ayan din si Arman. Dapat. Aray ko. Di ba? Dapat, di ba? Siguro naman, nakapili na kayo. Sa tagal naman. Ay, yung isa, wala pa palang napili. Pero huwag kayong magmadali. There is time for everything. Okay. Ano sabi? Season of life, recognizing that one season may require more work, planting, while other requires more rest. Nagtatanim tayo. Di ba ganun ang magsasaka? Tulad tayo sa isang magsasaka. May oras na ng pagtatanim, may oras ng pag-aani. Siyempre, pag-aani na, masaya na. Uy, pahinga na ako, nakapag-aani na ako. Ganon din yung season natin. May time din tayo nagtatanim, may time din na mag-aani tayo. Paano tayo magtanim? You share the Word of God. Nag-share pa tayo? Ay, natawa sila sa akin. Sa school, nag-share tayo ng Word of God. Sabi ni isa. Nag-share kayo ng Word of God? O nahihiya kayo sabihin, Christian ako, kasi puro ka rin kalokohan? Di nga. Yung iba, hindi nila ma-profess na Christian sila. Bakit? Nakikisali sila sa kalokohan. Di ba sinabi kanina, we are set apart in this world. Hindi. Binubuli yung kaklase, pati Christian, ang bubuli na rin. Ginagawa niyo ba yon sa kaklase niyo? Ha? Wag niyong gagawin yun, young people. Okay? So, may planting, so, para dumami tayo sa church, syempre, mag-aasik tayo ng Word of God, and then, reaping. Invite mo sila sa gawain ng Panginoon. Kailangan makita yung buhay ni Kristo sa atin para maakay natin sila. Huwag puro kalokohan sa school. Diba? Nakikisali ka sa kalokohan sa school. Okay? Daily patterns, morning prayers. Bakit ba itong prayer napaka-significant sa isang Kristiyano? Bakit? Okay? Evening reflection. And daily, itong evening reflection, that is the Word of God ulit, evening. So day and night, ano sabi sa Joshua 1:8? Wag mong kalilimutang buhay, araw at gabi, upang matupad mo ang, okay. Araw at gabi, hindi araw lang, hindi gabi. Araw, gabi. Kasi minsan tinatamad na eh. Nagmamadali na ako, malilate na ako, hindi na ako makapag-pray. Lord, bahala ka na sa akin, thank you. Diba? Wala nang devotion. Sa gabi, Lord, pagod na ako, tulog na ako kasi dami namin ginawa sa school, sa nakakainis pa yung professor, ganun niya pa kausapin. Minsan ka na nga lang mag-pray, ganun mo ka pa mag-pray sa Lord. Lord, pagod na ako, nagpe-prayer, tas
Sino nakaranas na nagpe-pray nakatulog? My God. Bakit kayo nakatulog? Nakahiga kayo nagpe-pray? Para hindi kayo makatulog, you relax. Ay, wag na. Pag nare-relax pa lang, nakakatulog. Walang problema sa position. Pero wag nyo naman tulugan ng Lord pag kinakausap nyo naman. Kayo, may kausap ka tapos tinulugan ka, anong pakiramdam mo? Nakakainis ka. Salita ako dito ng salita, hindi ka nakikinig. Mamaya, may sinasabi ang Lord sa'yo, tapos nato, anak, naintindihan mo ba ako? Tapos, naalimpungatan ka, umaga na, naku, nagpe-prayer lang ako. Lord, sorry, yun na lang nasabi, di ba? So, morning prayers and evening reflection and daily gratitude are small, consistent. Tamo, maliit pa lang yun, ha? Hirap na kayo. Paano pag sa malalaki na? And rhythms that keep a person centered. Paano pag sinabi, mayroon tayong prayer and fasting ng 1 week, kaya nyo ba? Ayun, morning prayers and evening reflection lang yun. Di nyo pa makaya. Paano pag... Okay? Kaya, you practice your daily pattern with God and your season of life na merong work at merong pahinga. Okay? So, number 5, ito na, yung paborito ng worship, rhythms of worship. Okay? Sabi sa Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. Sabi ganon, dwell in you, manahan sa inyo, ng richly, di ba? Pag sinabing rich, mayaman. Okay? Teaching, magpaturo tayo, and admonishing one another. Admonishing means remind each and everyone. To remind each and everyone. Magpaalalahanan tayo. Okay? In all wisdom, ikaw ba? May sabihin, ikaw hindi ka nag-church. Wala ka na sa team. Tinanggal ka na namin. Diba? Wag ka nang yung drums talaga masyadong dito sa drums eh. Wag ka nang pumalo-palo dyan ang ingay mo. Tinanggal ka na sa team. Diba? Meron kaming bago, hindi namin siya kasama eh. He's a Christian din. Galing siya sa ibang province na nanayra. Sabi ko, may practice tayo, may rehearsal. Sabi niya sa akin, ate, huwag niyo tatawagin pastora. Ate lang Basta ate, sabi niya, ate, pwede ba ako tumugtog? Kasi hindi ako nakapagsimba eh. Bakit hindi ka pwede tumugtog? Hindi daw siya nakapagsimba. Last Sunday, doon sa church. Tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi ka ba nagsimba? Doon sa inyo, nagsimba po. O, bakit hindi ka pwede tumugtog? Diba? Hindi ka natutugtog, hindi ka nagagawa dahil bakit? May pagkukulang ka. Lahat ng bagay nagagawa ng paraan. Pero to isolate yourself, hindi yun maganda. Okay? Wag gawin yun, lalo na pag nasa worship team. Bakit? Every member is important sa team. Huwag niyong sasabihin na marami na pong gitarista, marami na pong drummer, kaya hindi na ako kailangan. Marami nang kumakanta, kaya hindi na ako kakanta. Walang ganon. Kung anong tinawag na ministry sa'yo ng Lord, magpagamit ka. Gagawa ng paraan ng leader to alternate each and everyone para lahat mabigyan ng chance. Even in dance ministry, kung hindi ka makasama dun sa isang part, meron pa ring part. Huwag sasama ang loob.
Huwag sasakit yung loob. Sabi ko nga sa inyo, servant tayo dito. Hindi tayo dito star. Pag nagmi-ministry sa simbahan, walang stariray. Alam niyo yung stariray? Pastar. Pabida. Diba? Isa lang ang star, si Lord lang. Okay? So, this includes the consistent, repeated practice of spiritual discipline. Dapat may disiplina tayo na galing sa Word of God. Such as worship, ito ba? Yan na naman, no? Prayer na naman, no? Worship and prayer, regular, daily, or weekly times of acknowledging God. Number 2, confession. Sa confession, this includes surrendered life. Okay? Frequently bringing one's life into the light to maintain humility and spiritual health. Katulad nung ginawa kanina ni Brother Joseph na activity, ipakita nyo na kailangan nyo ng tulong. Tulong sa Lord. Na aminin nyo sa sarili nyo na kailangan nyo ng tulong. Kailangan nyo ng tulong ng Lord. You surrendered your life to God. And generosity. Okay. Dito tayo nagkakaroon minsan ng problema eh. Alam nyo, ang ugali ng tao, gusto ng tao, puro pakabig. Attitude talaga ng tao yan. Gusto niya, akin to, akin yan, akin to, akin yan. Pag Kristiyano tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na magbigay. Kaya, thank you, Kuya Joseph, mag-donate ng base kita. Oh, di ba? Palakpakan natin ng Lord. Para lalong i-bless si Kuya Joseph, lalo siyang mag-donate. Oh. Di ba? Ang isang Kristiyano, hindi tikom ang kamay niyan. Bakit? Tinuruan tayo magbigay ng Panginoon, di ba? Paano? Binigay niya yung buhay niya sa atin. Nagdalawang isip ba ang Lord na ibigay yung buhay niya sa atin para maligtas tayo? Bakit madamo tayo? Madamo tayo sa oras natin sa Panginoon. Yung oras ng Panginoon, kinukuha pa natin. Sa pagbibigay natin. Bakit? Wala na akong pera, Lord. Ito na lang. Akin na lang to. Hindi pa natin maibigay sa Lord. Natututo po ba tayo mag-offering sa Lord? Mga estudyante, nag-offering tayo. You spare your baon. Hindi naman baon. Baka hindi na kayo makapunta ng school. You spare part of your baon for God's offering. I-practice nyo yung 10%. Kahit mag-practice muna kayo. Magkano yung baon nyo? 100. Magkano 10% ng 100? 10 pesos. Oh, sabi mo muna yung 10 pesos. You spare. Simple lang, sa maliit. 10% is just a small amount. Dahil pag sabi ng Panginoon, be a cheerful giver. Alam niyo po, ang cheerful giver, overflowing giving yun. No limitation. Mas mataas yun sa tithes and offering. That is an overflow giving, yung cheerful giver. Kasi nami-misquote minsan eh. Hindi na tayo magta-tithes kasi nga be a cheerful giver. But no, it is interrelated to each other. The Lord teach us to give 10% of our time, effort, lahat. Para pag nalugod tayo sa ginagawa ng Lord sa buhay natin, we give all sa Lord. Tama? Sa umpisa, 10% muna. Pero pag nag-overflow ka na, tutuwa ka na. Ano yun? Ibe-bless ka lang ba financially? Hindi. Yung health mo, yung family mo, yung protection. Kanina na naman.
Naalala ko na naman yung aksidente, Diyos ko. Kita ni Rona, kita namin, di ba? Yung protektahan ka ng Panginoon, napakalaking bagay. Dahil hindi mo alam yung kahihinatnan mo pag lumabas ka ng bahay. Di ba? Hindi man tayo sa material na bagay bibigay, ibabalik ng Lord. Yung mental health natin, number 1 din yan. Magkaroon tayo ng peace of mind. That is a blessing. Kaya yun yung mga bagay, di ba? Yung mag-manage mo na yung oras mo para sa time mo para sa Lord. Ibibigay niya yan. Pag faithful ka sa giving. Anong giving? It includes your time, your effort, your strength, your knowledge, your talent. Yung talent natin, galing naman sa Lord, ibigay natin yun. And our finances, kasama yun. Mahirap ba gawin? Mahirap gawin, ha? Pero pang kilala mo ang Panginoon, tuloy-tuloy yan. Ba? Kaya, let us pray one another na maging faithful tayong giver sa Lord. Okay? In all aspect of our lives, okay? A regular rhythm of giving to combat self-centered, kinokombat mo. Kasing makasarili ang tao eh. Gusto niya sa kanya lahat eh. Ang generosity, nilalabanan mo ang pagiging selfish mo. Na magmalasakit ka sa iba, hindi sa sarili mo. Pero sinabi ba ng Lord, pabayaan mong sarili mo? Hindi. He needs your physical body as a living sacrifice. Ingatan mo ang sarili mo. Bakit? This is God's property. Bakit? Ba't niya property to? Tinubos niya na ito sa krus. Di ba? Yung buhay natin, tinubos niya to. Kaya this is God's property. Binibigyan niya lang tayo ng privilege na gamitin yung buhay na meron tayo. Kaya dapat ingatan mo ang katawan mo. Okay? Yung makakasama sa physical nating katawan, huwag natin gagawin. Bakit? This is the temple of the Holy Spirit. Paano ka makakapaglingkod kung naka-bedridden ka na? Lord, gusto ko pa maglingkod eh. Pero bedridden na ako eh. Nak, binigyan kita ng maraming chance na maglingkod sa akin, anong ginawa mo? Pinabayaan mong sarili mo. Yan ang isang pinarealize ng Lord sa akin. Habang yung nagkasakit ako lately nito, pinakaba niya ako eh. Dahil nga sa sobrang stress at worry ko sa buhay namin, bumagsak yung immune system ko. Nakakala ko, may sakit ako, grabe yung pagpa-check up, sinitiskan na ako, kung anong pinaggagawa sa akin, yung pala. Parang siguro sa pagod, sa sobrang isip, hika lang pala yung sakit ko, di ba? Tingnan niyo yung nagagawa ng sobrang napapabayaan yung sarili. Kaya, that is one of the reason bakit kailangan meron tayong prayer and worship, generosity and confession. Okay? In essence, biblical rhythm is living in sync with the Creator. Kailangan naka-in sync with God yung buhay natin, naka-attach sa Kanya. Okay? Alternating between activity and pause to ensure that life is not just productive but faithful and sustainable. Kailangan, kahit productive ka, nasusustain niya ng maayos ang pangailangan mo at maging, faithful ka. Ganun ba tayo? Hindi, trabaho na lang para may kakainan tayo. Okay? Making God the center of the rhythm of your life
means transitioning from a life of frantic. Okay, ito yung rhythm. Ito yung meaning niya. God, the center of the rhythm of your life is transitioning from frantic life or life of frantic. Pag sinabing frantic or self-driven chaos, magulong buhay. Self-chaos. Di ba? Minsan, akala natin, okay na yung ginagawa natin, pero dahil wala tayo sa Lord, ang gulo ng buhay natin, yung mga desisyon natin, magulo din. Tatanggalin tayo ng Lord sa ganon. To a sacred pace. Okay? Where every action, rest, and decision flows from a deep, consistent connection with Him. Diyan niya tayo ilalagay. Na patuloy tayo naka-attach sa Kanya. Gusto niyo ba? Wala tayong internet? Di ba? Para tayo, wala kaming internet. Wala kaming internet. Ngayon, pag walang internet, parang parang kulang na yung lifestyle mo, no? Wala kaming internet. Parang kala mo talaga makukulangan ka pag walang internet, eh. Di ba? The same with our spiritual life. If our connection to God is no Wi-Fi connected. Magulo yun. Diba? It is not about adding God as a task on to-do list. Hindi natin kailangan na ito, to-do list ko to, magsisimba ako, magmi-ministry ako, hindi ganun yun. Hindi ganung buhay yung sinasabi ng Lord dito. But allowing Him to be the heartbeat. Siya yung tibok ng puso natin that defines the day. Na siya yung nasusunod sa bawat pagkilos ng buhay mo. Ganun ba yung ginagawa natin? Na siya yung heartbeat ng buhay natin. Na pag walang Lord, hindi, kaya ko na eh. Nasusustain naman ako ng trabaho ko. Kahit di ako magsimba, binibless naman ako ng Lord eh. Alam nyo, ibig sabihin ng Christian, yung acronym na word, Christ, I-A-N. Alam ko, naturo na to sa inyo eh. Without Christ, I am nothing. Yun ang Christian. Without Christ, I am nothing. So, if you are so-called Christian and you are connected and attached to Him, you are nothing. You don't deserve to call Christian kasi wala ka namang connection sa Lord. Zimbabwe. Alam niyo yung bansa na Zimbabwe? Nakapunta na kayo doon? Zimbabwe. Ha? Zimbabwe. Masabi lang na andito sa church, okay, tapos meron kaming ganang member. Magpapakita lang ito, tapos malalaman na lang namin, wala na. Check attendance. Diba? Huwag niyo gagawin po yun. Alam niyo, hindi lost ng church. Pag hindi kayo nagsimba, hindi lost ng church yon, lost nyo yun. Tandaan nyo Kahit hindi kayo tumugtog dito, walang tutugtog dito, tuloy pa rin ang gawain kasi ang Lord ang gagawa ng paraan. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Dito? Pag wala sila, hindi nila kaya. Walang magagawa kayo pag ginusto ng Lord. Pag naka-feel guilty kayo, ano ng Lord yan sa inyo? Yung magabag yung puso nyo? Sumunod sa Panginoon para maging in order yung ating buhay. Malinaw po? Naintindihan? Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day, O God.
through your word that we offer our lives as our living sacrifice, holy and acceptable, which is our reasonable service unto you, Father. We thank you, Father God, for your life that gives us strength and salvation, Father. And Lord, we thank you sa lahat ng grace, sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay namin. Lord, kayo nakakabatid ng kanilang puso. Siyasatin niyo ang puso namin. Siyasatin niyo, O God, isa-isa. Ipaalala niyo, Panginoon, ang aming mga kahinaan, na yun ang nagiging dahilan upang humiwalay kami sa inyong kalooban. Lord, nakakapagod. Nakakapagod mag-isa. Na hindi namin kayo kasama. Nakakapagod ang takbo ng mundo. Maraming pinagagawa sa amin. Ginagawa kami abala sa mga walang kwentang bagay. You teach us to humble our hearts, Father. Tayo po, let us rise up and let us give worship. Let us pray and lift our hands, surrendered our hearts to the Lord. Panginoon, nandito mga kabataan na ito, Panginoon. I pray for their hearts, O God, to renew their lives, O Jesus. You restore each and every one, O God. Hindi namin kaya, Panginoon, na kami lang mag-isa. Hindi namin kaya, Panginoon, pag wala kaming kasama na kayo makapangyarihan, Panginoon, na nagbibigay ng lahat. O hallelujah! Siya sa atin mo, O God, ang puso namin. Kung kami man po ay tinawag nyo, alam ko, Lord, hindi kami karapat-dapat sa lahat. Ngunit, Panginoon, salamat sa pribilehiyo na paglingkuran namin kayo, O God, dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na kayo ay paglingkuran, O God. Hallelujah. Lord, let our heart be right with you. Para maging daluyan kami ng pagpapala sa pamilya namin, Panginoon. Hindi masayang ginagawa namin dito. Na kami lang ang nagpapalakasan, pero may mga kapatid kami sa labas na hindi pa nakakakilala sa inyo. Panginoon, tulungan niyo kami na abutin sila sa pamamagitan ng salita niyo. Huwag niyo hayaan na maging dito lang kami, maging kampante kami, Panginoon. Gamitin niyo ang buhay namin na maging kagamit-gamit sa lahat ng pagkakataon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, God, hallelujah. Maraming aanihin, O Lord. Turuan mo kaming mangisda, Panginoon. Made us a fishers of men, O Father. Made our hearts, O Lord, to share your word. Huwag yung sarili naming karunungan, huwag yung sarili naming kalakasan, kundi yung puso na nakatuon sa inyo na lagi, O God, hallelujah, na nararapat, Panginoon, ang paglingkuran kayo, na kami ay tinawag ninyo, Panginoon, na maging servant, O Lord, to serve you and to serve others, Father, hallelujah. I pour it at your feet. Hallelujah, Jesus. I pour it at your feet. Worship. I just wanna be fully Hallelujah. given. Holy
worship you, Father. surrender to you. Lord, I pray, All of me with yung no araw na ito, reservation. be one of their enlightenment sa paglilingkod sa inyo. Na kami, O Lord, hindi naglalaro dahil malapit na kayong dumating, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoon. Alam namin, O God, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah. Pero Lord, It is my joy napakabuti to niyo sa buhay yield to namin. you. It is my Nawa po, Lord, joy to yield to yung narinig you. naming mga salita mo sa araw na ito, It is my joy may tanim sa aming puso sa kailaliman na ito. Lord, At may lagay sa aming isipan upang maalala namin na kayo ang aming Diyos at karapat dapat sa lahat ng pagsamba, lalo na sa buhay na tinatamasa namin, O God. Hallelujah. Lord, I bring my worship. I pour it at your feet. Worship you, I pour Father. it at your feet. We thank you, Jesus. Greater than my Dahil sa pagsunod mo sa Ama, emotions. na kahit ang buhay mo, binigay mo, dapat kami rin, Panginoon, matuto kaming ialay ang buhay namin sa inyo ng totoo. Dahil ito ang karapat-dapat na pagsamba. Ito yung nararapat na para sa iyo, na wala kayong hinihingi, Panginoon. Wala kami pwedeng ipagmalaki. Oh Lord, hallelujah. Kung meron man kami, may pera, kung ano man meron kami, hindi namin pwede yun ipagmalaki sa harap nyo, God, hallelujah. Lord, I bring you my Dahil lahat ng bagay worship. ay sa I inyo pour at sa it inyo at your nagmumula. feet. I pour it at your feet. Panginoon, I pray sa mga kabataan na nandito. Greater than my emotions. Let you Not just be the empty center of confession. the rhythm of their lives. Lord, I Huwag bring kung ano man yung my kanilang pinagkakaabalahan, worship. I Panginoon. pour it at your Kundi feet. kayo, Panginoon, na tunay na Diyos na nagbibigay sa kanila, ipaalala nyo. Lord, I pray, Tulungan nyo sila sa pag-aaral nila, Panginoon, na huwag ito maging hadlang sa paglilingkod sa inyo. Ang mga trabaho na huwag maging hadlang sa paglilingkod sa inyo. Lord, I bring you my Dahil ito ay resulta ng biyaya nyo lamang para sa amin, O God. Hindi ito ang dahilan, Panginoon, sa aming buhay, O Lord. Kayo ang dahilan, kayo ang sentro ng buhay namin, Panginoon. Hallelujah. confessions, not just empty Jesus. confessions. Worship you, Father. Lord, I bring you my worship. Hallelujah. I pour it at your feet. We praise you, I Father. pour it at your feet. I pour it Lord, at your salamat feet. I sa pour buhay it ng at mga your feet. nanguna sa I gawain na pour ito. it at your feet. Sa buhay ni Sister Althea, ni Brother Joseph, ni Sister Midge, ni Brother Arman, sa lahat ng mga organizer, facilitator sa gawain na ito. Salamat sa buhay nila. Pagpalain mo sila, Panginoon. At sa lahat ng mga kabataang nakiisa, nagbigay ng oras, ng lakas, ng talino sa mga activity, Panginoon. You bless their lives, Father. It is my joy to Alam namin, yield to Panginoon, you. I just na hindi wanna dito be magtatapos ang lahat. fully given. But this is the time that we are encouraged Surrender to be with you and connected with you, Father. all of me with no We give back all the glory and honor
And we praise and worship you, Jesus. In all this we pray, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.